Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Kamusta po kayo? Kamustahin niyo po ang inyong mga katabi. Ngitian naman po ninyo. Kanina pa sila na naghahanap ng magagandang ngiti. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakatuwa po na isipin na this is the third Sunday of the month of October. At iniingatan tayo ng Panginoon. Kakasurvive tayo at patuloy tayo na ginagabayan at iniingatan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? At maging sa araw na ito, sa hapon na ito, sa mga papuring awitin na pinagkaloob, binigay natin, ialay natin sa Diyos, naniniwala ako na napapurihan po natin siya. Siyempre, salamat sa special number ng ating mga SCF kids. Yan, ang cute ninyo. You know? Salamat sa paglilingkod niyo sa Panginoon. Patuloy kayo na patuloy niyong ibigay sa Diyos ang inyong mga talento. Amen. Now sa hapong ito, mga kapatid, ay tuloy-tuloy po tayo na pag-aaralan natin yung pinaka tema ng month of October, sa buwan ng October, the condition of man without Christ. This is the third lesson o sa yung third part ng series na ito, sermon series, the condition of man without Christ. Yung unang Sunday ng October ay nalaman natin that the condition of man without Christ, we are hopeless. Amen po ba? We are hopeless. Kung wala si Kristo sa ating buhay, tayo po ay walang pag-asa. Then second Sunday, last Sunday lamang po, pinag-aralan naman natin yung second part ng series na ito, yung the condition of man without Christ. The condition of man without Christ is empty. Ang tunay na kalagayan ng isang tao, kung wala si Kristo sa kanyang buhay, siya ay empty. Ibig sabihin, hungkag, walang laman, walang saysay, walang value, walang meaning, walang purpose. No? At ngayong hapon na to, mga kapatid, ay itutuloy po natin. No? So, ulitin natin, condition of man without Christ. Number one, man without Christ is hopeless. Yan. Man without Christ is empty. And then ngayong hapon na to, man without Christ is lost. Yan, lost. So tingnan natin yung susunod na slide, mga kapatid. Ayan. So importante pa rin ito na ma-review natin, no? Nais natin to, paulit-ulit natin tong pinapakita sa inyo kasi mahalaga na ma-realize natin yung tatlong bagay na ito. Three important things to receive help from God. Number one, we must admit our sinfulness. No? Tunay po, totoo yan na tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Each and every one of us. Walang makakapagsabi sa atin na ako ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Walang sino man sa atin ang makakatingin sa Diyos sa harapan ng Panginoon at sasabihin na, Lord, wala akong kasalanan. No? Lahat po tayo ay nagkasala sa Diyos. We must admit our sinfulness. Number two, we must recognize our unrighteousness. Kailangan natin ding makilala, kilalanin natin, tanggapin natin ang katotohanan na yung ating pong pagiging unrighteous. Hindi tayo matuwid sa harapan ng Panginoon, tayo ay makasalanan, hindi tayo matuwid sa Diyos. No? At pangatlo, we must honestly affirm our helplessness. No? Kailangan malaman natin, ma-realize natin na tayo talaga ay nangangailangan ng tulong. Unless na makita natin ang ating mga sarili sa ganitong mga kalalagayan, hindi natin matatagpuan ang tulong ng Diyos. Kapag nakita natin ang ating mga sarili, inamin natin sa harapan ng Diyos ang mga bagay na ito, na tayo'y makasalanan, tayo ay hindi matuwid, kailangan natin ng tulong ng Diyos, doon pa lamang natin mararanasan, matatagpuan, mararamdaman ang biyaya na umaapaw, ang biyaya ng Diyos na umaapaw para sa ating lahat. Amen? So, tuloy natin yung lesson natin, a man without Christ is lost.
Ayan, nakakita na ba kayo ng isang taong palaboy sa lansangan, taong grasa, di ba? Siguro kung hindi pa kayo nakakita ng aktual na ng isang taong palaboy, no, sa no, yung aktual na nakita, maring sa mga TV, no, sa mga palabas, mga balita, ganyan, no? Ano sa palagay po natin ang kondisyon ng mga taong 'yon? Bakit kaya sila naging palaboy? Bakit kaya sila napariwara? Ano po? Sa tingin po ninyo? Pwede kayo sumagot. Hindi ko kayo kaagatin. Bakit kaya sila po ay naging palaboy? Bakit kaya sila naging pariwara? Siguro pinabayaan sila ng kanilang mga mahal sa buhay. O kaya yung iba naman ay sarili nilang kagustuhan. Gusto nila na walang nakikialam sa kanila kaya naging independent sila, no? Lumaya sila sa kanilang mga tahanan at ginawa lamang nila yung kanilang mga gusto. Ano pa po? Ano pa kaya ang mga factors? Bakit may mga taong palaboy? May mga tao sa lansangan nakatira, taong grasa, no? Yung iba sa kanila ay biktima ng drug addiction, drug abuse, di ba? Na nalulung sa droga. And then, nasira na ang kanilang pag-iisip, nawalan na sila sa tamang katinuan, at sila ay nagpalaboy-laboy na lang sa kalansangan. Yung iba naman ay biktima ng sistema. Maaring sila po ay inabuso, sinaktan, pinagsamantalahan, at hindi na nila kayang harapin yung naranasan nila, no? So nag-give way yung kanilang yung state of their mind, no? Hindi kinaya ng kanilang mentality, ng kanilang kaisipan, yung kanilang situation. Kaya nasira ang kanilang kaisipan, wala sila sa sariling bait. Ayun, nagpalaboy-laboy na lang. Ano sa tingin niyo po ang kahihinatnan ng mga taong palaboy, mga nasa lansangan? Kung hindi sila matutulungan, kung walang lalapit sa kanila, walang mag-i-initiate ng tulong sa kanila, ano sa tingin po ninyo ang kahihinatnan nila? Mananatili sila doon sa lansangan, palaboy, walang patutunguhan, walang direksyon. Tama po ba? Walang direksyon, wala silang patutunguhan. At alam niyo po ba, mga mahal na kapatid, whether we like it or not, no, maaring magaganda ang mga bihis natin. Maaring magaganda masasarap ang ating kinakain. Maaring nakakapagsalita tayo ng maayos o nakakapagtrabaho tayo ng maayos. Pero alam po ba ninyo, mga mahal na kapatid, hindi po nalalayo ang ating mga buhay sa mga taong palaboy, sa mga taong walang direksyon. Lahat po tayo are lost. We are lost without Christ. Lahat po tayo ay once upon a time in our lives, we were lost. Once upon a time in our lives, we were people of no direction. Wala po tayong direksyon, wala po tayong patutunguhan. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. That is because we were spiritually blinded. Tayo po ay spiritual, tayo po ay bulag sa ating spiritual na kalagayan. Yan ang pinakadahilan kung bakit tayo po ay naligaw ng landas sa harapan ng Panginoon. At salamat sa Diyos sapagkat narito tayo ngayon sa ganitong klaseng gawain sa isang magandang lugar na ito upang sambahin natin ang Panginoong Diyos sa Espiritu at katotohanan. Masasabi natin na hindi na tayo kabilang doon sa mga naliligaw. Hindi na tayo kabilang doon sa mga lost. Pero salamat sa Diyos sapagkat hindi tayo kabilang sa mga naliligaw, pero ang katotohanan, marami pa ring tao ang naliligaw ng landas. Maraming mga tao ang walang tamang direksyon sapagkat wala si Kristo sa kanilang buhay. That is reality. Kahit ano pa ang ganda ng status ng iyong buhay, kahit na napakaganda at napaka-established ng iyong trabaho, kumikita ka, maganda ang iyong damit, may nakakain sa hapagkainan, may pera,
Maaring lahat ng bagay na ay meron ka, pero kung wala si Kristo sa iyong buhay, kung wala si Kristo sa iyong puso, kung wala kang tamang relasyon sa Diyos, ang tawag ng Biblia sa iyo, ikaw ay naliligaw ng landas. You're lost. Kaya sa hapon na to, mga kapatid, nais kong pag-aralan natin ang topic na to. At sana po ay, ang hamon ko po sa bawat isa atin ay, ang topic na to, ang pag-aaral na to ay magsilbing gabay natin. Upang sa gayon ay, kung tayo man sa sarili natin, tayo ay ligaw, tayo ay lost, tayo ay nawawala, matagpuan natin si Kristo. O kaya naman po ay kung may mga tao pa sa ating paligid, mga mahal natin sa buhay, na wala pang Kristo sa kanilang puso, ang hamon ko po ay gamitin tayo ng Diyos upang sila po ay matagpuan ni Kristo, upang sila po ay sila mismo ay matagpuan nila ang Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba? Okay, so tuloy po tayo. Sa Isaiah chapter 53 verse 6, sabi diyan, "We all like sheep have gone astray. Each of us has turned our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all." Ito po ay isang prediction o prophetic message ni Isaiah sa mga taga-Israelites o yung mga taga-Israel o yung mga Israelitas. At yan din po ay kumakatawan para sa lahat ng tao. From one generation to the next generation, para sa ating lahat. Nang sino man na sinadya niyang lumayo sa Diyos, sila po ay napariwara. Tingnan niyo po yung mga talatang ito. Sabi ron, "We all like sheep." Tayo ay tulad ng tupa, have gone astray. Tayo ay naligaw ng landas. Sapagkat maraming mga tao ay mas pinipili nila na gawin ang mga bagay na makapagbibigay ng pleasure sa kanilang mga sarili. Mas pinipili nila na maging masaya sa sanlibutan. Kunin nila yung kanilang, makuha nila yung kaligayahan, makuha nila yung kagalakan sa mga bagay na pansamantala. Sa worldly things. Di ba? Marami sa atin ay ganon noon. Mas pinipili natin yung mga bagay sa sanlibutan. Naligaw tayo ng landas. We have gone astray. Napunta tayo sa kawalan, sa wilderness, sa disyerto. Na wala tayong makitang tamang daan patungo sa Diyos. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Para tayong tupang ligaw. Bakit? Sapagkat pinili natin na lumayo sa Diyos. Tatandaan po natin, mga mahal na kapatid, ang Diyos kailanman ay hindi tayo lalayuan. Hindi niya tayo kailanman iiwanan. Pero madalas, tayo po ang lumalayo sa Diyos. Amen po ba? Hindi tayo nilalayuan ng Diyos, pero tayo ang lumalayo sa Diyos. Nature ng tao yun. Meron talagang katigasan ng ulo ang mga tao. Di ba? Ewan ko ba bakit gano'n ang ng tao, no? Kung ano yung masama, yun ang ginagawa. Kung ano yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, yun ang sinasadya nilang gawin. Ayan po ba? At kabilang tayong lahat doon, hindi ko sinasabing kayo lang. Kasama ako doon, mga kapatid. Ina-admit natin yan. Tayong lahat, ganyan tayo. Kung ano yung bawal, yun ang gustong-gusto natin. Kaya naalala ko tuloy yung kwento ng isang preacher. Sabi niya, may time daw na pumasok sila sa isang museum. Kasama niya yung kanyang 4-year-old na anak na lalaki. And then, pagpasok pa lamang nila doon po sa glass door, may nakalagay na agad doon na, "Do not touch." May warning na agad, "Do not touch." Tapos nakalagay doon, "Lahat ng mababasag, babayaran mo o bibilin mo." So kapag mayroon kang hinawakan doon, aksidente mo na nabagsak, no, nabasag, babayaran mo yon, di ba? Antique shop yon, mga mahal yung mga nandun sa shop na yon. So, eto pong preacher na to, na narinig ko lang sa kwento niya, pumasok siya doon sa shop, kasama niya yung kanyang anak.
At yung nga nakita niya, do not touch. Lahat ng mababasag, babayaran mo. Nakalagay. So, dahil may ganong warning, aba, gustong-gusto nilang pareho, yung siya at yung kanyang anak, gusto nilang hawakan yung mga bagay na nandun, mga glass, mga furniture, o kaya mga antique na mga babasagin. Gusto nilang hawakan secretly. No? Kasi may nakalagay, do not touch. Pag walang nakalagay na do not touch, doon tayo, walang pakialam, no? Para bagang meron sa atin yung curiosity. Curious tayo pag may mga ganon. Pag may nakalagay na warning, do not touch, yun pa talaga yung gustong-gusto natin tuloy hawakan. Ano? So, ganyan ang nature ng tao. Kung ano yung bawal, kung ano yung hindi nakalulugod sa Diyos, yun ang pinipili natin. Madalas kung ano yung gusto natin, madalas kung ano yung makapagbibigay sa atin ng kasiyahan, yun ang gusto nating gawin. Pero hindi natin binibigyan ng pansin ang mga bagay na nagbibigay ng karangalan sa Diyos. We all like sheep have gone astray. Each one of us has turned to our own way. Titigas talaga ng ulo ng mga tao. Pinili natin na puntahan yung gusto nating lakaran. May mga anak na nandito, di ba? Minsan, pinapayuhan kayo ng inyong mga magulang. Anak, mag-aral kang mabuti. Anak, tuparin mo ang pangarap mo. Dahil may mga anak naman na, kahit na halos sobra-sobra na yung pangaral ng kanilang mga anak, ay mga magulang nila sa kanila, mas lalong ginagawa nila yung mga gusto nila. Mas lalong nilang sinusuway yung mga payo ng kanilang mga magulang. Kung kailan pa sila pinapayuhan, doon naman sila nagiging matigas ang ulo. At gusto nilang gawin kung ano yung mga bagay na sa tingin nila, sa akala nila, ay makakabuti sa kanila. Yan ang ibig sabihin nun. No, all of us has turned to our own way. Ginagawa lang natin kung ano yung mga bagay na gusto natin. At sinasabi natin sa Lord, Lord, next time na lang ako magbibigay ng panahon sa'yo. Di ba? Next time ko na lang gagawin yung mga bagay na para sa'yo. Ako muna. Unahin ko muna yung mga gusto ko. Ganyan ang nature natin, mga kapatid. At walang exemption. Lahat tayo ganyan. Pero ano ba ang sabi ng Biblia sa atin? Tingnan natin yung next slide, mga kapatid. Yan. Sa Luke chapter 15, verse 1 to 7, meron ditong isang parable o talinhaga na tinuro ng Panginoong Jesus tungkol sa isang nawalang tupa. Let's read yung pong mga talatang ito. Luke 15, 1 to 7. Sabi diyan, now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered. Ibig sabihin, nagbubulong-bulungan sila secretly. Nag-uusap-usap yung mga Pariseo at mga teachers of the law. This man, tinutukoy nila si Jesus, this man welcomes sinners and eats with them. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than every 99 righteous person who do not need to repent. Kung titingnan niyo yung kwentong ito, mga kapatid, parang self-explanatory na yan. Pero linawin lang natin ng konti, pababawan natin. So yung parable na yan, may isang shepherd, may isang pastol na mayroon siyang 100 na tupa. Ayan, 100 na tupa. Ngayon, yung isa sa kanila, yung isa sa mga tupa ay nawala. Ang ginawa ng shepherd, ang ginawa ng pastol, pansamantala niyang iniwan yung 99. Ang dami di ba? 99.
And then pumunta siya doon sa wilderness, pumunta siya doon sa mga damuhan, sa parang, sa batisan, sa kabundukan, sa kagubatan, para hanapin lamang yung isang tupa na nawala o naligaw. Lost sheep. Nahanap niya. Now, titingnan natin mabuti. No, sa standard ng tao, sa paningin ng tao, ano ba mas marami? Yung 99 o yung 1? Kung nawalan ka ng isa, okay lang yun. Meron ka pa rin namang natitirang 99. Ang dami nun. You still have 99%. You have only lost 1%. O isang piraso lang yung nawala sa'yo. Di ba? Kung ako yung tupa, kung ako yung pastol, no, sabihin ko, wala na akong pakialam doon sa isang tupa na yon. Mayroon akong 99 na tupa. At ilan sa kanila ay mga couple, may inahin. Pwede pa silang magkaroon pa ng mga anak. Dadami pa, yung 99 na yon magiging 100, magiging 150, magiging 200, 250, 500. Dadami pa rin yun eh. Diba? Pero, tingnan natin mabuti, hindi ganoon ang kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos ay tulad ng shepherd na nandito, na samantalang nawala yung kanyang isang tupa, iniwan niya yung 99 at hinanap niya yung nawawalang tupa. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Ganon binibigyan ng Diyos ng value. Ganon pinapahalaga ng Diyos ang bawat isang tupa o ang bawat isang tao o ang bawat isang kaluluwa. Hindi importante sa Diyos kung isa, dalawa, tatlo, apat. Hindi yung bilang ang importante sa Diyos, kundi yung value ng isang tao. Yung halaga ng isang tao, yung halaga ng isang kaluluwa. Ganon kahalaga ang isang soul sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? At tayo, tulad ng tupa na yan, ganyan tayo noon. We were lost. Naligaw tayo ng landas. At guess what, mga kapatid? Hindi tayo ang humanap sa Diyos. Tayo ang hinanap ng Diyos. Look at this shepherd. This shepherd represents God. This shepherd represents Jesus. He was the one who took the initiative of reaching out to us. Hindi tayo ang lumapit, hindi tayo naghanap ng landas, ng daan, pabalik sa Diyos. Hindi po. Sapagkat wala tayong kakayanan gawin yon. Wala tayong kakayanan hanapin ng landas, pabalik sa Diyos. Because of our sinfulness. Because of our unrighteousness. Wala tayong kakayanan na makabalik sa Diyos. And yet, God was the one who took this initiative of sending Jesus Christ on the cross of Calvary to die on the cross to find each and every one of us. We were lost until Jesus found us. Amen? Tayo po ay mga naligaw ng landas hanggang tayo po ay natagpuan ng Panginoong Jesus. Natagpuan ka ng Panginoon. Amen? Natagpuan ka ng Diyos. Maaring isang araw habang ikaw ay naglalaba o kaya ay nanonood ng TV o kaya ay naglalakad, nagtatrabaho o naman ang ginagawa mo, God found you. At pinadama niya sa iyo ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Hallelujah. At tingnan nyo, no? Balikan lang natin balik tayo doon sa slide na yan. Look at that. So, anong ginawa ng shepherd? Nung matagpuan niya yung nawawalang tupa, verse 5, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. Look at this picture. Ganyan na ganyan ang itsura natin sa harapan ng Diyos. God carried us on His shoulder. He embraced us. He carried us
with His loving arms back to His throne, back to His home. At ang sabi nga ng Biblia, mga kapatid, no? I tell you the truth. In the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents. No? Pag may isang taong naliligaw ng landas, mga kapatid, pag may isang kaluluwa na naliligaw ng landas, namumuhay sa kasalanan, and then biglang nagkaroon ng transition sa kanyang buhay. Bigla niya nakilala si Jesus, Panginoon na tagapagligtas. Isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Nagkaroon ng transition, nagkaroon ng pagbabago. He turned away from his sin. He turned back to God. Ano sabi ng Biblia? Pag may ganun daw po, thousand upon thousand of angels rejoicing in heaven. Dahil lamang po sa isang makasalanan na nagbalik loob sa Diyos. Kaya nung time na nagbalik loob ka sa Panginoon, mga kapatid, nung time na sinabi mo sa Lord, sa harapan ng Panginoon, Lord, makasalanan ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Alam po ninyo, nung ipinanalangin nyo ang mga dalangin na yan, thousands of angels were rejoicing in heaven during that time. Imagine, kung tayo po ay gagamitin ng Diyos upang makaakay ng mga kaluluwa, makaakay ng ibang tao na wala pang relasyon sa Diyos, wala pang relasyon kay Kristo. Kung magpapagamit lamang tayo, tayong lahat, makakaakay ng kaluluwa, pabalik sa Panginoon. Imagine that. Thousands of angels will rejoice in heaven because of one sinner who repent of his sin and turn back to God. Amen? Dapat mayroon tayong ganun sa ating mga puso. Mayroon ganun tayong compassion. Mayroon tayong ganyang vision, mission sa ating mga puso na, Lord, gamitin mo ko. Please use me, Lord, as an instrument for your gospel, for your good news. Na makaakay ako ng kaluluwa, pabalik sa iyo. Maakay ko ang aking anak, ang aking nanay, ang aking tatay, pabalik sa iyo. Ang aking kapatid, mga kapatid, God can use you so that you can lead one person, one soul back to God. Yung mga taong naliligaw ng landas, yung mga taong walang direksyon sa buhay, yung mga taong pariwara, yung mga taong walang pagtingin sa Diyos. Help them back to God. Lead them back to God, mga kapatid. Hallelujah. Then let's see one slide. Sabi doon, without Christ, we are lost. And what is the meaning of lost? When you say lost, our life has no direction. Walang direksyon pag wala si Kristo. Kumbaga, para tayong parang tira ka lang ng tira kung saan. Walang patutunguhan. Banat lang, no? Para bang bahala na. Bahala na kung ano mangyari bukas. Bahala na kung ano mangyari ngayon. Bahala na kung ano mangyari sa susunod na linggo. Walang direksyon. Diba? Ganyan ang taong walang Diyos. Ganyan ang taong wala kay Kristo, mga kapatid. Without Christ, we are lost. Our life has no meaning. Pag wala si Kristo sa ating buhay, mga kapatid, tandaan natin to. Walang meaning, walang kahulugan ng buhay. Kahit na may pera ka pa, kahit na mapasayo na ang lahat ng bagay, sabi ng Bible, no? Sabi sa Biblia, what is good for a man if he gains the whole world, yet he will lose his soul? Ano nga ba ang mapapala, ano ang mapapakinabangan ng isang tao kahit na mapasa kanya man ang buong mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Di ba? Anong kapalit nun? Nasa iyo na ang lahat ng bagay.
pero wala si Kristo sa iyong puso, wala si Kristo sa iyong buhay, then your life is meaningless. Walang meaning, walang value, sapagkat kay Kristo lamang matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. Without Christ, we are lost, meaning, it means our life has no purpose. Walang layunin ang ating buhay kung wala kay Kristo. Natatagpuan lang natin yung layunin ng buhay natin, yung mission ng buhay natin, kung bakit ba tayo nandito sa mundong ito, because of Christ, because of our relationship with Christ. Alam niyo, sabi ko nga po sa inyo, kung nandito kayo nung last Sunday, na-share ko yung aking testimony, sabi ko nga sa inyo, ako, ang buhay ko noon, walang direksyon. Lahat ng yan. Ang buhay ko noon, wala akong direction, walang meaning ang buhay ko, walang purpose ang buhay ko. Mga kapatid. Patapon, bahala na kung ano mangyari. At until Jesus found me. Nagkaroon ng direksyon ng buhay ko, nagkaroon ng kahulugan ng buhay ko, nagkaroon ng purpose ang buhay ko. Ganyan ang ating buhay, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Next slide. Sabi sa mga verse na yan, sa Matthew chapter 9, 35 to 36, sabi, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every diseases and sickness. Verse 36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd. Ganyan tayo. Nung nakita ng Panginoong Yesus yung mga tao na sumusunod sa Kanya, nahabag siya, naawa siya sa kanila. Dahil parang sila ay mga, parang sila ay mga tupang walang pastol. Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, kayo po ba ay mga tupang walang pastol? Hindi po. Meron. Si Kristo po ang inyong pastol. Amen. Hallelujah. And then another verse, Mark 6:32 to 34, sabi, so they went away by themselves in a boat to a solitary place. But many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them once again, because they were like sheep without shepherd. So he began teaching them many things. Yan po, halos the same yung mga talatang yan. Whenever Jesus looked at the crowd, whenever Jesus looked at people, na parang ang mga buhay nila walang direksyon, ang mga buhay nila ay parang walang gumagabay sa kanila. Walang nagbibigay sa kanila ng tamang daan, tamang landas, tamang direksyon. Walang meaning, walang purpose. Nahahabag ang Diyos. Nahahabag ang Panginoon. And that is the reason why Jesus chose to die on the cross. To give us direction. To give us meaning. To give us purpose. Last slide. Jesus Christ have found us and He gave us direction. He gave us meaning. He gave us purpose. Mga kapatid, do you have all of this? Do you have direction in your life? That's because of Jesus. Do you have meaning of your life? It is because of Jesus. Do you have purpose of your life? Do you have purpose in your life? Amen po ba? Yan lang po ay dahil sa ating Panginoong Yesus. Wala nang iba. Ibinigay niya yan sa ating lahat dahil mahal niya tayo. Sana po, wag po nating sayangin ang mga bagay na yan. Lahat ng kahalagahan o pagpapahalaga na binigay sa atin ng Diyos, yung direction, yung meaning ng buhay natin, yung purpose ng buhay natin na binigay ng Diyos sa atin, huwag nating sayangin yan. Sa halip, mga kapatid, pahalagahan po natin ito. Let us always value the life that God gave us, that Christ gave us.
And lastly, magpagamit tayo sa Panginoon. Na ang buhay natin na pinahiram ng Diyos sa atin, ay maging instrumento para din ang iba na lost, naliligaw, walang direksyon, ay matagpuan si Kristo sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. God bless you all.